Bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord. Amen. We worship you, we honor you, we praise you, O God. We glorify your name, O Lord. Salamat ng marami, Panginoon, for giving us this day, for this day is the day that you have made. And we will rejoice and be glad in it, O Lord. Patayaan mo po ngayong araw na ito ay maranasan namin ang iyong presensya at aming manamnam ang iyong salita. And Lord God, maisasabuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na mga buhay. And Lord, kung may nakikita ka pong karumihan sa aming puso't isipan, humihingi po kami ng tawad at nagpapalinis ng iyong dugo. Taya mo ngayong oras na ito, Lord God, malaya kang kumilos. Gawin mo, nais mo, O Panginoon. And Lord, we expect that today we will not only be informed, but we will be transformed by your word. We honor you, we bless you, and we declare the complete defeat of the devil and the victory of Jesus in this place. Lord, ikaw lang maitas at maparangalan sa araw na ito. Salamat sa katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Let's declare Luke chapter 4, 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. At ang ating pong kultura bilang JA1 family, sabay-sabay po din nating i-declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Praise God. Sino po dito excited today? Amen. Ang ating pong minamahal na Bishop Art and Devlin, ngayon po ay sila'y nasa Macau and Hong Kong to celebrate ang anniversary po natin doon. So patuloy po natin silang isama sa atin pong mga panalangin ng takatagumpayan and the anointing and the presence of God ay maranasan ng mga tao doon. Praise God. Kumusta po kayo? Mas mabuti kaysa dati. Amen. Bating na mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, na-miss kita. Thank you, Lord. Praise God. Before I proceed, ay nais ko po munang i-acknowledge ang presence po ng isa sa atin po mga international pastors. Siya po ay isa sa aking mga anak sa JA1 Musafa. Kasama po niya ang kanyang asawa. Dalawang ito po ay matinding lingkod ng Lord. At palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastora Nika at ni Brother JP. Yan, tayo kayo. Kaya nga tayo. Yan. Yan, sila po ay galing ng Abu Dhabi at bumisita po sila dito to be with us in our worship service. Amen and amen. So ang atin pong theme for the month of May ay tungkol po sa church planting. Amen. Excited tayo. Last Leadership Summit ay kung sino naka-attend dito ng Leadership Summit. Ayan. Okay. Napanood po natin kung paanong in-uphold ang apostleship ng atin pong minamahal na bishop. So si Bishop Art po ngayon ay recognized na ng Body of Christ sa Philippines at even sa Amerika na siya po ay isang apostol. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo yung apostleship, it's another level of anointing. Okay? Mas mataas po yun sa bishop, mas mataas po yun sa pastor. Kasi ang apostle po moves in signs, wonders, and miracles, gaya ni Pablo. At meron din pong gift pagdating po sa church planting. Kaya po, yung apostleship or yung apostolic anointing ay hindi lamang po na kay bishop. Yun po'y dumadaloy sa ating lahat. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, sanay na sanay tayo sa himala.
Pasalamat po tayo. Tayo po'y kabilang sa pamilya ng JA1. Praise God. Ang title po natin today, since we are talking about planting, so simulan po natin ito. Ang pamagat po ay nakatanim, hindi nakalibing. Okay. Marami po sa atin dumadanas ng iba-ibang klase ng atake, iba-ibang problema, struggles. Some of us are under pressure. Marami po sa atin, we are under pressure. Pressure na ano? Pressure na sumabay sa sanlibutan. Sometimes we are also pressured to do or to compromise our faith. And sometimes we are also under attack. May pagkakataon po tayo na atake po tayo ng gawa ng kaaway. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay tayo po ay merong ika nga ay immunity. Kasi kapag hinayaan mo ang buhay mo magkaroon ng butas, ay yan po ay talagang papasukin ng kaaway. Sometimes we are under attack in our finances. We are under attack. We are underpaid. Minsan, mabigat ang trabaho pero parang you feel like you are underpaid. Tingin mo parang sunod-sunod na yung magagandang promotion, pero bakit parang hindi mo pa rin maranasan yung buhay na ganap at kasiya-siya? And most of us also are under pain. Nasasaktan, naiwanan, pinagpalit, nahihirapan, whether it is physically or emotionally. At ang matindi nito, we think of ourselves as we are underground, na tayo po ay nasa ilalim ng lupa, na para bang we already hit rock bottom. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kahit pala ikaw ay dumadaan sa iba-ibang pressure, attack, you are underpaid, you are in pain, and you feel like you hit rock bottom, ang assurance pala natin at may kagalakan tayo kasi alam natin that when you have Jesus in your life, you are greater than the one who is in the world. Ang kaibahan po ng nakatanim sa nakalibing, ang purpose ng Diyos kapag ikay nakatanim ay upang ikaw ay sumibol at mamunga. Bakit? Kasi kapag tinanim ka, ibig sabihin ikaw ay buhay. Kaya, sino man sa inyo, kailangan ma-distinguish nyo ngayon. Whether you are under attack, under pain, underpaid, kailangan ma-distinguish mo. Ito ba ay isang sitwasyon na ako po ay nakalibing o ako ay nakatanim? It is up to you to decide. Gusto kong maintindihan po natin that growth and comfort don't mix together. Kung gusto mo ng growth, kailangan maging ready ka sa discomfort. May pagkakataon na mahirap, pero kasama yan sa growth. Kung maalala niyo ang kwento ng paro-paro na nagpupumiglas, na lumabas sa kanyang kukun, naawa yung bata na nag-aalaga, tinulungan po niyang lumabas yung paro-paro kasi kita niya nagpupumiglas. At dahil tinulungan niya ito, nung lumabas po yung paro-paro, ay putol po ang kanyang pakpak. Kasi kasama pala sa proseso, sabihin nga po natin, proseso. Kasama pala po sa proseso ng paru-paro ay magpumiglas sa kanyang kukun para ma-develop ang kanyang pakpak. Eh dahil tinulungan ng bata, naging underdeveloped ang kanya pong pakpak. Kaya tama lamang na ikaw ay nasa sitwasyon ng discomfort ngayon. Bakit? This is preparation for your growth. Alam ng Diyos na may upgrade kang paparating. Kaya sa sitwasyon mo ngayon na nasa discomfort ka, katumbas niyan ay growth. Amen ba? Sino excited doon? Kaya wag mo laging hanapin ang comfort. Because when you are in your comfort zone, there is no growth in it. Ang gusto ng Diyos sa atin, pipili ka lamang. Okay? You either get out or you get through. Yan lamang po ang pagpipilian mo. Kung may pinagdadaanan ka ngayong struggle, it's either you get out or you get through. Ang kalooban po ng Diyos sa atin is not to get out,
Ayaw ng Diyos na lumabas ka lang sa problema. Ang gusto ng Diyos, you get through it. Hindi takasan, kundi daanan ang problema. Hindi takbuhan, kundi lampasan ang problema. Kaya the more na may problema, the more na mas sumasama ang Diyos. Amen. So wag mo lang hingin sa Panginoon, Lord, alisin niyo po ako sa sitwasyong ito o sa problemang ito. Kundi ang hihingin natin, Lord, help me get through my situation. Kaya tandaan din po natin that whenever there's a beautiful promise, there's always a painful process. Whenever there's a beautiful promise, there's always a painful process. Sabi po ng Psalm chapter 1, verses 1 to 2, Blessed is the person who does not follow the advice of wicked people, take the path of sinners, or join the company of mockers. Rather, he delights in the teachings of the Lord and reflects on His teachings day and night. Ito pong sinabi dito sa Psalms chapter 1, beginning verse 1 to 2, ito po yung process. Mahirap po na hindi makinig sa advice ng wicked people. Mahirap po na hindi sundin ang daan ng mga makasalanan. Mahirap din po na lagi kang maging magalak sa katuruan ng Diyos at mag-reflect sa kanyang mga teachings. Mahirap po yon. Kaya po, it is painful to do the will of God. Most of the time, masakit pong sundin ang kalooban ng Diyos. Because it contradicts our emotion, our pleasure, our desire. Most of the time, it contradicts the will of God. Pero ang pangako naman ng Diyos, in verse 3, this is the promise, this is the beautiful promise of the Lord. He is like a tree planted beside streams, a tree that produces fruit in season, and whose leaves do not wither. He succeeds in everything he does. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay matagumpay. Tandaan mo na ikaw ay laging may paglalagyan sa Diyos. Ikaw ay lagi niyang ilatanim sa kung saan. At kapag ikaw ay kanyang itinanim, ikaw ay kanyang pagpapalain. At sabi dito, nakatanim daw po yung puno sa tabi ng batis. O sa ibang translation, sa tabi ng ilog. Meaning, matuwa ka kada nakatanim ka sa gilid ng batis, meaning to say, hindi mo kailangan ng ulan. Hindi ka dependent sa panahon. Mainit man, 49 degrees man ang heat index, sa kung saang lugar sa Pilipinas, basta ikay nakatanim sa tabi ng batis, lagi kang secured at lagi kang payapa. At tayo yon. Sinong gusto yon? Hindi ka dependent sa ulan kasi connected ka sa stream. Ano man ang ibigay na nutrients ng stream, natatanggap ito natin. Ibig sabihin, hanggat connected ka sa source, connected ka kay Jesus, makakaasa ka na lagi kang mamumunga at hindi ka malalanta. Masaya ba tayo doon? Maraming tao, ganito ang lagi nilang gustong gawin. Alam mo, sa buhay natin, laban lang tayo ng laban. Kailangan, labanan lang natin ang labanan ng buhay. Alam nyo, mali yun. Oo, nandito tayo sa mundong ito para labanan ang iba-ibang sitwasyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo, huwag mong laging sabihin, lumaban tayo ng lumaban sa buhay. Anong dapat mong sabihin? Hindi tayo lalaban lamang. Dapat tayo lalapit sa source. Lapit lang ng lapit, hindi laban ng laban. Amen? Kasi kapag lumalapit ka na sa Diyos, ang Diyos na ang lumalaban para sa iyo. Kaya huwag mo sasabihin, anak, ganyan lang ha, labanan lang natin ang buhay na ito, laban lang tayo. No. Kasi hindi para sa iyo ang laban na to. Hindi kasi pakiyaw. Ang laban na hindi para sa iyo, anong dapat mong gawin? Lumapit ng lumapit sa source. Kasi ang sabi doon, kapag lumalapit ka, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Yun pala ang secret to success. Ang laging connected ka at lumalapit sa source. At sabi dito, namumunga sa takdang panahon. Or in English, you bear fruit in season or in every season. Sino pong nakakaalala na dineklara po
that this year is a all-season harvest. Uulitin ko, ngayong taong ito po ay all-season harvest. Sino ditong mga nakapag-ani na? Sabi mo ka sa katabi mo, ikaw ay mag-aani. Kasi hindi ka nakakaani. Okay. Ang matindi dito, ang mangga namumunga kapag season at masarap. Alam natin na ang prutas, seasonal. May prutas na hindi seasonal, pero ito yung mga mumurahin lamang, yung buong taon ay nandyan. Pero may mga prutas na pagkakamahal, and they are very seasonal, and they are very rare. Pero sabi dito, ikaw pala'y nakatanim sa gilid ng batisan, kaya ikaw, in every season of your life, siguradong may bunga. Whether ikaw ay nasa panahon ng tagtuyo, whether ikaw ay nalulungkot, whether ikaw ay natatakot, whether ikaw ay masaya, whether ikaw ay nagse-celebrate, asahan mo na lagi kang may bunga. Kasi ang sabi doon, all season harvest. Manatiling nakokonekta upang laging may bunga. Ano ba ang mga bunga nating nakukuha pag may kalungkutan tayo? Pinatataas ng Diyos ang ating pananampalataya. That's a bunga. Kapag may pagsubok, pinalalakas ng Diyos ang iyong loob. That's a bunga. Kapag mayroong pagsubok, pinatatapang ka ng bawat pagsubok na ito para harapin ang bawat problema. Ang tawag doon ay bunga. At kapag may nalampasan mo ang mga problema na yan sa tulong ng Diyos, ang tawag doon, pinagpapala ka naman. Amen ba? Leaves do not wither. Hindi nalalanta. Sino ho ditong nakaranas ng mag-reunion sila nung kanya mga klase nung 1800s? Yung mga klase mo nung 1885, sino yung naranasan ng mag-reunion? Taas ang kamay. Napapansin nyo ba na kapag kayo nagre-reunion, laging ang sabi sa inyo, parang ikaw ay hindi natanda. Tama? Yung iyong mga kaklase, noong 1885, lahat ay parang mga kulubot na, parang mga nalantang mga dahon. Pero pag ikaw ang kausap, parang ikaw hindi ka nalalantay, kaya nagliliwanag. Amen ba? Ikaw ay fresh na fresh pa, ay sila ay malapit ng, ayokong sabihin. Tumaba ka man, pero hindi ka tumatanda. Naalala nyo ha, wag nyo sasabihin, ako'y mataba, ako'y ano. Alam nyo kapag tumaba ka, tumataas ang value mo. Amen ba? Kasi ang value ng katawan ng tao, $6 million. Pag kinompute ito ng mga scientists, $6 million. Kaya kapag tumataba ka, tumataas ang value. Kaya sasabihin mo dun sa medyo nag-gain, 7 million ka na. Pwede ka namang medyo... Kaya pag medyo payat, kumain ka naman, 5 million ka Amen ba? Kaya alam mo na, pag medyo nag-i-increase ang weight mo, sabihin mo sa mga bashers mo ay, tumataas lang ang value ko. Pansinin mo yung katabi mo, hindi tumatanda ang itsura. Tumatanda lang ang edad, pero yung magugulat ka, minsan may kausap ako, sasabihin niya siya 70, pero mukhang 68. Parang ang laki ng ano. Alam mo, napakalaki ng binaba, ano? Hindi, pero honestly speaking, pag nakikita ko kayo ngayon, ang tingin ko sa inyo lahat ay kabataan. Wala akong nakikita ditong, sorry for the word, gurang. Wala, lahat dito ay fresh. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, kahit ganyan ang itsura niyan, fresh yan. Maniwala ka, maniwala ka. Amen? Hindi ka daw nalalanta. Ibig sabihin, ang sakit karamdaman ay hindi ay allergic sa'yo. Ang sakit karamdaman ay allergic sa'yo. Ang stress ay allergic sa'yo. Okay? Like kung sinasabi sa inyo, huwag kayong mai-stress. Matulog kayo. Bakit? May Diyos na hindi natutulog para alalahanin ang mga alalahanin mo. Amen. At ang huli, He succeeds in everything. Yan daw ang benepisyo ng nakatanim sa gilid ng batis.
He succeeds in everything. Ano ibig sabihin, Pastor, ng succeeding in everything? Lahat ng gagawin mo, may approval ng langit. Pag mag-o-open ka ng business, approved ni Lord. Pag pupunta ka sa ibang bansa at magtatrabaho, approved ni Lord. Kapag ikaw ay magtatrabaho sa isang kumpanya, approved ni Lord. Kapag mag-enroll ka sa isang kurso, approved ni Lord. You have God's approval in everything you do. Bakit? Kasi connected ka sa source. Uulitin ko, ikaw ay hindi nakalibing, ikaw ay nakatanim. Alright? Palakpakan po natin ng Diyos. At kapag ikaw, when you are planted near the streams, even your bad days, when you're planted near the streams, even your bad days are blessed days. Para sa iba, bad day, pero sa iyo, blessed day pa rin. When you're planted near the streams, your bad days are blessed days. 3 points lang po ang ating pag-uusapan regarding nakatanim at hindi nakalibing. Una, under doesn't mean it's over. Kanina pinag-usapan po natin, some of us are under attack, under pressure, underpaid, under pain, and you feel like you're underground. Well, let me tell you this. Under doesn't mean it's over. Hindi pa tapos kasi nag-uumpisa pa lang si Lord. May mga nagsasabi, kung kailan ako nagtitino, saka pa dumating ang sabina. Kung kailan ako nagbabait, kung kailan ako lumapit sa Diyos, saka pa may nagpapabarangay. Gusto ko malaman ninyo, we have to battle between situation and decision. Ano daw? Situation versus decision. Isa pa. Situation versus decision. At makikita po natin yan sa Genesis chapter 50, beginning 15 to 20 and to hanggang 21. Ito po yung nangyari noong namatay na po si Jacob. At yung kanya pong mga anak ay pupunta kay Joseph para humingi ng tawad at magmakaawa. So, dito sa sitwasyong ito, nakita natin ang decision-making ni Joseph. Even merong pangit na sitwasyon at merong unfair na sitwasyon, napili pa rin ni Joseph na magdesisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, Joseph's brothers realized what their father's death could mean. So they thought, what if Joseph holds a grudge against us? What if he decides to pay us back for all the evil we did him? Ang sabi dito, ay paano? Kung patay na ang ating ama na si Jacob, ay paano kapag si Jose ay nagdesisyon na pagbayaran natin ang ating ginawa sa kanya? They sent a messenger to Joseph to say, before your father died, he commanded us. Sandali. Before your father died, he commanded us. Sa totoong buhay, wala namang command si Jacob. Wala namang sinabi si Jacob. Sa kanyang mga anak na ganito, ang sabihin ninyo kay Joseph. Sa madaling sabi, nagsisinungaling ang mga kapatid. Natatakot sila kay Joseph eh. Kaya gumawa sila ng paraan para si Joseph ay mag-abide sa kanilang pakiusap. Kaya nagpadala sila ng messenger at nagbigay ng fake news. Nasabi, di umano, sabi ni Jacob. Pinasasabi ni Jacob. Mali po yun. At ito daw ang sabi sa verse 17, this is what you should say to Joseph. I am begging you to forgive the crime and the sin your brothers committed against you. What they did to you was very evil. Isipin nyo, nag-imbento yung magkakapatid. So now please forgive our crime because we are servants of your father's God. At anong sabi dito? Joseph cried when he got their message. Sa totoo lamang, sasabihin po ng iba, umiyak daw si Joseph kasi naawa siya sa mga anak, sa mga kapatid. Sa totoo lamang, sabi po ng Bible scholars, alam na ni Joseph na namatay ang kanyang ama 11 days ago. Bago pa dumating ang messenger, alam na ni Joseph na namatay ang kanyang ama 11 days ago.
So ibig sabihin, kaya siya napaiyak kasi sa huling panahon, sa huling pag-iengkwentro nilang magkakapatid, pinagsinungalingan pa rin siya ng kanyang mga kapatid. Kumbaga umiyak siya kasi, ano ba naman? Hanggang ngayon ba naman? Namatay na ang ating magulang, ganyan, ang ating ama, ganyan pa kayo? Yun po ang iniiyak ni Joseph. Alam niya na nagsisinungaling ang kanyang mga kapatid. And in verse 18, then his brothers also came and immediately bowed down in front of him. We are your slaves, they said. So what did Joseph do? Verse 19, Joseph said to them, don't be afraid. I can take God's place. Sabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Hindi naman ako Diyos. Hindi ko kayo huhusgahan dahil ako hindi Diyos. Biruin nyo. Alam nyo ang pinagdaanan. Alam natin ang pinagdaanan ni Joseph. Tinapon sa balon, pinagbenta sa mga merchants hanggang makarating sa Egypt, itinapon, naglingkod kay Potiphar, napagbintangan ng maling paratang, ikinulong ng mahabang panahon hanggang siya naging ipinakita ng Diyos kay Joseph ang panaginip, ang meaning ng panaginip ng Paraon hanggang siya inangat ng Paraon at inalis doon. So ano pong ibig ko sabihin? Kahit na ginaganon siya ng kanyang kapatid, hindi niya nagawang isumpa kahit pa siya'y nasa authority na. Kahit pa may kapangyarihan na si Joseph na inutos lamang niya na patayin ang kanyang mga kapatid, hindi niya ginawa. Bakit? He made the right decision even though the situation is negative. Even though you planned evil against me, ito ang sabi ni Joseph, even though you planned evil against me, God planned good to come out of it. Yan din po ang lagi nating sinasabi. Kahit pangit ang plano ni Satanas sa'yo, pero kung ito man ay sa tingin mo'y nangyayari, ang sinasabi ng Diyos sa'yo, plano pa rin ng Diyos ang magaganap. At ang lalabas dyan ay maganda pa rin. Parang sinasabi ni Joseph, kahit ako'y itinapon ninyo sa balon, kahit kung ano nung ginawa nyo sa akin, kahit ako'y binugbog ninyo at kung ano-ano pa, kung ano-ano bang sinabi, hindi ko pa rin kayo magagawang patayin o sumpain. Kasi alam ko, kung hindi nangyari yon, wala ako sa aking sitwasyong ito. Amen? Kung hindi ka inapi noon, kung hindi ka pinahirapan noon, kung hindi ka ininsulto noon, kung hindi ka ipinahiya noon, kung hindi ka naghirap, nagkasakit noon, wala ka ngayon sa sitwasyon mo ngayon. At hindi mo masasabing, Panginoon, ikaw ang mapupurihan. Kaya ka nakaalis sa sitwasyon mo ay hindi para sa iyo, kundi para mapapurihan ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. And Joseph has the right to kill his brothers, but he didn't do. Why? Because he had a very good decision. Ang desisyon niya ay ayon sa kalooban ng Diyos, kaya lubos siyang pinagpala. Ano ba sabi sa verse 21? Kung ako ang tatanungin ayos na sabihin ko, sige, magsilayas lang kayo sa harapan ko. Basta, absuelto na kayo. Sige, wag lang kayo magpapakita. Parang ikaw lang, pinatawad ko na po siya, pero wag lang siya magpapakita. You have nothing to fear. I will take care of you and your children. So he reassured them with kind words that touched their hearts. Imagine ninyo. Grabe si Joseph. Ay inassure niya ba sabi, huwag kayong matatakot. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Hello? Joseph, munti ka ng patayin ng mga yan, pinagkaisahan ka ng mga yan, sinaktan ka ng mga yan, inalipin ka ng mga yan, tapos ang kapalit na ibibigay mo ay poprotektahan mo pa sila at ang kanilang mga anak. Anong tawag doon? Grace and mercy. Parang ikaw, hindi ka karapat-dapat kay Jesus at tanggapin ang kaligtasan. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon Diyos, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kahit hindi tayo karapat-dapat. Tapos minsan nagagawa pa nating sumbatan, magreklamo sa Diyos sa mga nangyayari. Bakit hindi na lang natin sabihin na, Lord, ano man ang planong pangit ng kaaway, ang ending nito ay laging maganda. Dahil ang plano mo sa akin is not to
harm me, but to prosper me and give me a future and a good future. Sino ditong alam niya, secured ang future niya kay Lord? Palakpakan mo ang ating Diyos. Ano po ngayon ang pag-aaralan nating situation versus decision? Bago po naman po dumating yung tagpo na yon, may desisyon na si Joseph. Alam niya na pag nagkita-kita silang magkakapatid, ang desisyon niya na kahit anuman ang maging treatment ng kanyang kapatid sa kanya ay pagpapatawad. Gets niyo po? Hindi niya binase ang kanyang desisyon sa sitwasyon. Basta ang alam niya, pag nagkita-kita sila, ibe-bless niya yung kanyang mga kapatid at patatawarin. Kunyari, ang sitwasyon niyo ngayon, mag-asawa, hindi kayo masyadong okay. Kailangan firm ang decision mo na irerespeto mo pa rin at magpapasubmit ka sa iyong asawa in spite of what is going on to you. Decision mo pa rin ipanalangin ng iyong asawa. Decision mo pa rin kailangan you will stick together no matter what. Kasi ito yung sinumpaan yung pangako sa Diyos. Ang sitwasyon, hindi kayo okay, pero ang iyong desisyon, magpapatawad pa rin ako, magpapasubmit pa rin ako, ipapanalangin ko pa rin siya kahit hindi kami okay. Hindi yung ang sitwasyon, hindi kayo okay, ang gagawin mo naman, uuwi ka sa inyo. Magsusumbo ka sa iyong mga magulang. Yun po, ako po inaapi. Si magulang naman pupunta, bakit mo inaapi ang aking anak? Nagkagulo na. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Ang sitwasyon, mabigat ang traffic, heavy, talagang pila. Dapat meron ka na agad desisyon. Kahit ma-traffic ako, papuntang EDSA, papuntang Maynila, magiging patient ako, ano man na mangyari. Bago ka palang umalis ng bahay ninyo, may expectation ka na mata-traffic ka, kaya alam mo na agad na, magpapasensya ako. Kasi alam ko for sure, traffic. Amen? Situation versus decision. Ano pa? Marami pong tao kasi sinisisi ang sitwasyon. Bakit nagkaganon ang buhay nila? Kasi kami po, pinanganak po kaming ganito Mahirap lang po ang aming kaya ganito na po kami. Pero ang totoo, wala sa sitwasyon mo ang paglago mo, kundi nasa iyong desisyon. Kung ikaw ay nakatanim sa gilid ng batis, at sinusuplayan ka na ng pag-ibig, ng pagpapala, ng pag-iingat ng Diyos, walang ibang reason para ikaw ay matakot. At walang ibang reason para sabihin mo sa iyong problema na, takot na takot ako sa problema ko, ang laki ng problema ko. Why? It's not on your situation, but it's on your decision. Nandiyan pa ba tayo? Ano ba? Sitwasyon mo. Ang sitwasyon mo, may jowa ka, may boyfriend ka o may girlfriend ka. Pero wala naman sa iyong desisyon na magpakasal. Kasi po, may ganito pong issue, may ganitong issue sa dokumento. Kahit na, humakbang ka. Simulan mo. If dating does not end in marriage, stop dating. Mga kabataan, tandaan nyo, kapag kayo nakikipag-date, dapat mag-aasawa na kayo. Kasi kung hindi pa, itigil nyo. Amen? Parang masama ang tingin nyo sa akin. Kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon, basta't magdesisyon kang mananatili ka sa Diyos, mangyayari ang pinananampalatayanan mo. The position, ito ang isip natin minsan, the position that you're in will always affect the decisions that you make. May ganito tayong justification ano magagawa ko? Ito na ang sitwasyon ko. Kaya wala akong nagawa, kundi ganito ang gawin kong desisyon. We always do that kind of justification. May mga nagsasabi, ito, tanong, depende daw sa sitwasyon Money can't buy happiness. True or false? Tanong, money can't buy happiness. Sino magsasabing yes? Can't. Money can't buy happiness. Sino magsasabing yes? Taas ang kamay. Sino magsasabing no? Sa dami niyong iyan, walang may iniisang may opinion?
Ulit. Money, sabi nila, money cannot buy happiness. Okay. Taas ang kamay ng sumasang-ayon na you cannot buy happiness. Taas ang kamay. Okay. Taas ang kamay ng sinasabi nilang no. You can buy happiness. Taas ang kamay ng gusto nang umuwi. Alam niyo ang sagot? Anong sagot? It depends. Bakit, Pastor? It depends. Ang alam ko, you cannot buy happiness. Money cannot buy happiness. Sa may pera, ay totoo. Kapag naranasan mo nang ikaw ay marami ng pera, nagkaroon ka ng marami, totoo that money cannot buy happiness. Kasi naranasan mo na, ay wala nga pala. Pero tanungin mo ang walang pera. Sabihin mo sa kanya, money can't buy happiness. Doon sa walang-wala, ano sasabihin sa'yo? I don't believe you. Kasi sa totoo lang, malungkot naman ang walang pera. Nandiyan ba tayo? Ako kayo may kausap. Tayo po'y magpakatotoo. Malungkot ang buhay pag walang pera. Ay, siyempre. Hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay pinagbala ka na kailangan sa buhay na ito, ikay maghihirap dahil pag ikay napakahirap sa buhay na ito, pagdating mo sa langit, ikay mayaman. Ay, pwede namang mayaman ka dito, ay mayaman ka din sa langit. Andiyan A1 people, kaya nga natin dinedeklara, di sana sinasabi natin, tayong lahat ay pahirap ng pahirap, pailalim ng pailalim. Di sana yun po ang ating deklarasyon. Kaya nga dinedeklara natin, tayo payaman ng payaman, paangat ng paangat, paunlad ng paunlad. Bakit? Kailangan natin ng pera para tayo ay mabuhay. Kaya lahat ng naririto, na ayaw ng pera, umuwi na. Amen ba? Now, actually, mali yung thinking niya na yun eh. Hindi born again to eh, kaya gano'n ang thinking. Oh, ito. Nung 20 years old, yung babae, single. Sabi niya, ba't hindi ka pa mag-asawa? Naghihintay po ako ng kalooban ng Diyos, ng taong kalooban ng Diyos para sa akin. Nung siya'y 30 years old na, naghihintay po ako ng tamang tao. Nawala na yung kaloob ng Diyos. Nung 40 years old na, naghihintay na po ako ng tao. Nung 50 years old na, naghihintay na lang ho ako. Joke lang ho yun, ha? Baliktarin natin, kasi yung sinabi kong yon, kaya siya nagdidesisyon ng gano'n kasi yun ang sitwasyon niya. Pero baliktarin natin. Anong dapat? The decisions that you make will affect the position. Hindi yung position mo o yung sitwasyon mo ang makaka-affect ng decision mo, kundi the decisions should affect your position. Amen ba? Ganito malimit eh. May sitwasyon tayo, kaya tayo nagdidesisyon. Ganito, total, wala naman tayong pera, maintindihan tayo ng Diyos, huwag na tayo mag-tithes. Total, babagsak din naman ako sa exam bukas, huwag na lang ako mag-aaral. Total, wala naman nanliligaw sa akin, wala naman din ako nililigawan, huwag na lang ako maligo. Parang, alam ba yun? Yun na ba sa sitwasyon mo, yun ang mga desisyon mo. Pero kay Lord, magdesisyon ka para mabago ang sitwasyon mo. Kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon basta magdesisyon ka. Kapag nasa kahirapan ka ngayon at didesisyonan mo, hindi ako papayag, enough is enough, ang kahirapan sa aming pamilya, mangyayaring ikaw ay iaangat ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang gusto niya, magdidesisyon ka, binigyan ka niya ng free will. Kagaya ng desisyon niyong magpunta dito. Iyang desisyon na yan ay may impact hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pang araw. Ay kung nagdesisyon kang matulog lamang o kaya mag-SM ka lamang mamaya, may impact din yun sa mga mangyayari sa'yo. Amen ba? May kausap po ba ako? Tanyo yung nangyari sa board exam ko. Naikwento ko na sa inyo yun.
Ang sitwasyon ko, hindi ko na alam ang isasagot ko. Kailangan 100 points. Ang sigurado ko lang ay 20 points. Yun yung sitwasyon ko. Ano yung dapat kong desisyon? Ay siya, ako give up na. Kukuha na lamang ako sa sunod. Pwede pa naman ako mag-second take. Hindi ko ginawa yun. Ang sabi ko, hindi, didesisyonan ko to. Mananampalataya ako kasi pinangako ng Diyos ito sa akin. Nung ako'y nagre-review, may binigay siyang word sa akin that if I delight myself in Him, He will give me the desires of my heart. Pinanghawakan ko yun. Kaya po nung ako'y nakaubob na ganun, pinanghawakan ko yung salita ng Diyos na yun. Pagmulat ko, walang nabago. Ganun pa rin. Akala ko baka dadalhin ako sa ibang dimensyon. Mapupunta ako sa time machine. Hindi. Pagtingin ko sa aking exam, alam niyo na nangyari. May mga letter na lumiliwanag. At yung lumiliwanag na letter, siya kung binibilugan, siya kung sineshade. Letter A, number 3, na letter A daw, lumiwanag o umangat. A. Number 5, B. B. Number 8, A. A. Hindi na ako nagbasa kung ano yung umangat at lumiwanag, yun ang aking sinade. At ano nangyari? Dapat ay ilan? 70 out of 100. Ang score ko ay 74. Ay bakit? Ay dinesisyonan ko na ako'y magtutuloy-tuloy at panghawakan yung pangako. Kaya ano nangyari? Nakapasa. Sabi ko sa mga klase ko, may labis ba akong 4? Sinong may gusto? Amen. Kung alam nyo lamang ang kayang gawin ng Diyos sa inyo. Huwag nating lilimitahan o ibabaks ang Diyos. Yung lupa namin na gustong bilhin during my time, 3 million. Sabi ng may-ari, 2 million ang kailangan down payment. 2 million. Ang hawak lang namin, 800,000. Ay dapat daw ngayon na. This week, may bigay. Otherwise, hindi namin makukuha. May kinausap ang Diyos na 2 tao. Nagpahiram ng 600,000 pesos. Praise God. Meron bang basta-basta magpapahiram ng 600,000? Ay, matindi nito, kinausap pa ng Diyos. Sabi ng isa, kahit kailan nyo bayaran? Sabi ng isa, huwag nyo nang bayaran. Sinong basta na lang magbibigay ng 600,000 kung hindi kakausapin ng Diyos at kung hindi kikilos ang Diyos? Ay bakit? Nagdesisyon Pinanghawakan namin na amin ang lupang ito. May word ang Lord na ibinigay dito sa lupang ito. Pinanghawakan namin yon. Kikilos ang Diyos sa pinanghahawakan mo. Kaya ranas na ho namin na every position or every situation, kaya kong impluensyahan yon. Kaya kong imbitahin ang langit upang ayusin. Kaya nga when we pray, we ask the open heavens. Kaya kapag may sakit karamdaman, ask the open heavens at padaluyin ang kagalingan. Ay hindi na ho, terminal na ho, wala na hong pag-asa. No! Depende sa iyong desisyon. Ay paano ho yun? Sabi ho ay bankrupt na kami. Magsasara na daw po ang aming kumpanya, ang aking negosyo. Ask the heavens to be open. Ay hindi ho nag-open. Nag-open ang heaven, nag-close ang negosyo. Ano ibig sabihin? May pabubuksang bago. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magdesisyon ka. Number 1, under does not mean it's over. Di pa tapos si Lord. Pangalawa, seeds are planted, not trees. Sa totoo lang, ang itinatanim ay hindi puno. Ang itinatanim ay buto. Ay hindi ho, may iba hong puno na ang itinatanim Ay hindi ho tawag doon ay tanim. Ang tawag ho doon, transfer or transplant. Naririnig po ba natin yun? Transplant. Kunyari, kailangan palitan ng kidney transplant. Hindi yun po yung maglalagay ng maliit na kidney tapos palalakihin. Hindi po. Yun po ay mismong kidney na. Kaya ang tawag po na yung transplant. Kaya pag puno,
itinanim mo, nilipat mo, ang tawag doon, transplant. Hindi planting or sowing. Ano ibig ko sabihin? Iniligay ka ng Lord sa JA1. Ito ang lupa mo. Ito ang bahay mo. Kaya hindi pwedeng palipat-lipat ka ng lupa. Nakakita na ba kayo ng halaman na inililipat-lipat araw-araw? Ano nangyayari doon sa halaman na yon? Mamamatay. Kaya kapag palipat-lipat ka, ano mangyayari sa pananampalataya mo? Mamamatay din. Tinanim ka ng Diyos sa JA1. Dito ka nakaranas ng himala. Dito ka nakaranas ng iba-ibang katagumpayan. Kaya dito mo rin ipakita sa iba ang bunga mo. Amen? Amen ho ba? Kaya ikaw ay nakatanim dito ngayon. At praise God, ang JA1 Church po ay nakatanim sa gilid ng batisan. Kaya ang JA1 Church ay dinadaluyan ng iba-ibang nutrients and minerals. Why? Because we claim the Abrahamic blessings. That those who will bless you will be blessed. And that those who will curse you will be cursed. Yung akala natin maliit na buto, basta yan na itinanim mo, balang araw magiging malaking puno. Parang ikaw, akala mo hanggang dyan na lang ang buhay mo. Pero dahil sa katataas ng kamay mo, sa pagsamba sa Diyos, ano man ang iyong sitwasyon, dadaloy sa iyo ang long life and riches and honor. Naalala niyo ba yon? Sa kanang kamay pag nakataas, laging long life. Kaliwang kamay pag nakataas, riches and honor. Long life, riches and honor. Ano ulit? Gamit na gamit yan kapag ikaw ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon. Darating ang time, sasabihin ng iba sa'yo, sasama na ako sa'yo ha. Gusto ko rin maranasan ang nararanasan mo. Aba, sasabihin mo naman, aba, dapat nagtatanim ka ng kagaya ko. Mapatanim ka ng kagaya ko. Dumaan ako sa madilim, sa mainit, mabahong lupa. Ngunit kasama pala yon sa plano ng Diyos. My testimony is from a test. My mess becomes a message. And my fear becomes my faith. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin ay tanim. Maging maingat tayo sa ating itatanim. Tandaan nyo ito. Magtanim ka ng oras sa Diyos. Bigyan mo ng oras ang Diyos. At anong ibabalik sa iyo ng Diyos? Ang ibabalik sa iyo ng Diyos, mararanasan mo ang timing ng Diyos lagi sa buhay mo. God's timing will always happen in your life kapag binibigyan mo ng oras ang Diyos. Ang tawag mo doon, inaani mo ang iyong itinatanim. Magtanim ka sa gawain ng Diyos, walang magawa ang Diyos kundi ibalik yun sa iyo, sa kanyang kaparaanan. Magtanim ka ng kabutihan sa kapwa at ng mananampalataya sa Diyos, aanihin ng next generation mo yon. Naalala niyo ba si Isaac? Siya'y nagtanim at in the same year, umani siya ng 100 times. Anong sabi ng Diyos? Kaya ko ginawa sa iyo yan, Isaac, kasi si Abraham ay nanampalataya. Kaya ko kita pinagpapala, Isaac, kasi si Abraham ay sumunod sa akin at nanampalataya. Kaya yung ginagawa mong pagsampalataya sa Diyos ay aanihin ng iyong mga anak. At yung mga anak mo ang mag-aani ng pagpapala. Kaya lagi nating declaration ng ating mga anak ay mas magiging mas tagumpay at mas mayaman, mas maunlad kaysa sa atin. Bakit? Ganun talaga kumilos ang Diyos. Kapag nanampalataya ang magulang, ang mga anak ay kasamang tatanggap. At may say higit pa. Amen ba? Hindi nangyari kay Abraham yung nagtanim ngayon, tapos before the end of the year, umani ng 100 times sa gitna ng taggutom. Hindi nangyari kay Abraham yon. Pero kay Isaac nangyari. Bakit? Kasi tapat si Abraham sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging tapat ka kay Lord. Para mapakinabangan ng mga anak mo. At pangatlo, death and destiny looks the same for a season. Kung mapapansin po natin, ang pagtatanim at paglilibing, mukhang pareho. Pareho ang proseso. Bakit? Paano ka po maglibing? Yung ka naman po agad ganon? Hindi. Mag-uukay muna.
Tapos saka dahan-dahang ibababa. Ano sunod? Iiwanan na ba? Hindi. Tatabunan muna. And that's it. Sa pagtatanim ganun din, maghuhukay ka muna, ilalagay mo yung binhi, tapos saka mo tatakluban. Ano sunod? Maghihintay ka. Ang paglilibing at pagtatanim, mukhang parehas sa proseso. Kaya minsan, namko-confuse tayo. Ako kaya'y nagtatanim o naglilibing? Parehas ang proseso ng paglilibing at pagtatanim. Anong pinagkaibahan? Magkaiba sila ng purpose, at magkaiba sila ng result, at magkaiba ng promise. Kaya ka naglilibing, ang purpose ay para meron kang kalimutan. Kaya ka nagtatanim, ang purpose ay para ikaw ay mag-ani. Kaya, huwag mong mapapag-mix. Piliin mo ang iyong itatanim at piliin mo ang iyong ililibing. Baka mamaya yung dapat mong itanim, siya mong nilibing. At yung dapat mong ilibing, ay siya mong itinanim. Kagaya ng maraming mahilig magtanim ng sama ng loob. Ay mali pala ang term na yon. Dapat pala maglibing ng sama ng loob. Maraming tao mahilig magtanim ng galit, ng puot. Mali pala. Dapat maglibing ng galit at puot. Amen ba? Sa simula parang akala mo parehas. Pero ang dulo magkaiba. Piliin, wag mong imimix ang iyong itatanim at ang iyong ililibing. Baka magkabaliktad. Ang ililibing mo lamang ay ang mga bagay na alam mong hindi mo dapat dalhin sa hinaharap. Kung ano yung dapat mong ilibing, yung mga dapat mong bitawan na mga nakaraang hindi maganda. Kahit mga nakaraang maganda, sabi ng Bible, forget all the former things. Hindi sinabing yung pangit lang, even yung maganda. Bakit? Kasi walang nagdadrive na nakatingin sa rear mirror. Lahat ng nagdadrive dapat diretso lang ang tingin. Kapag nakatingin ka lagi sa rear mirror mo, anong mapapansin mo? At ikay nagdadrive, aksidente ang kasunod. Anong gagawin mo sa rear mirror? Titingnan-tingnan mo lang. Kaya yung nakaraan mo, sulyap-sulyapan mo man lang para may testimony ka. Pero hindi ka dyan mananatili. Ilibing mo na yan. Huwag mong itanim yan. Ang ililibing mo dapat yan. Amen ba? Now, Philippians chapter 1 verse 6. I'm convinced that God, who began this good work in you, will carry it through to completion on the day of Christ Jesus. Malayo pa ho ang dulo. Sa pagdating pa ng Diyos yun. Kaya hindi lang habang may buhay, may pag-asa. Habang hindi pa dumadating si Lord, may pag-asa. Habang ikaw ay naririto sa mundong ito, may chance ka pa, may pag-asa. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyong kalusugan. Hindi pa tapos ang Diyos sa love life mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa marriage mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa finances mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Ngayon, sa oras na ito, may ginagawa ang Diyos. Hindi pa siya tapos. At sabi doon, matatapos lamang yan pag bumalik na ang Panginoong Hesus. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, ikaw ay nakatanim. At lahat ng itinatanim, may buhay. At dahil ikaw ay tinanim at ikay may buhay, ibig sabihin, ikaw ay sisibol. At ikay mamumunga. Sino po yon? Ikaw ang binhi ng pamilya mo. Kaya ka naligtas kasi ikaw ang binhi ng pamilya mo. Ay ano po mangyayari? Ang mangyayari dyan, ang bunga ay yung buong sambahayan mo maliligtas din. Dahil napatanim ka na, ikaw na yung binhi, mamumunga ka na kasama doon ang iyong buong pamilya. At ang iyong mga angkan, at ang iyong mga kaapo-apuhan, they will also receive the blessings that you receive and even more. Dahil yun po ay pangako ng Diyos.
Buhay ka kay Kristo, kaya kapag ikaw ay tinanim sa sitwasyong akala mo'y wala ng pag-asa, mabaho, madilim, ano lang gagawin mo? Maghintay ka lang at manampalataya. Kasi ang ending niyan ay matinding himala at kilos ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw ay nakatanim, hindi ka nakalibing. Pwede ba tayong tumayo? Tatandaan mo, nung tinanggap mo si Lord, buhay ka. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nung ikaw ay mapatanim, walang magawa kundi mag-produce ka ng life. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ngayon, you are here, alive, full of wisdom, full of strength. Why? Kasi ikaw ay nakatanim sa gilid ng batisan. At sabi ng Biblia, tagtuyot man, tag-ulan man, tag-araw man, taglagas man, mananatili kang may ani, may bunga. Ikaw ay hindi malalanta. Hindi matutuyuan ang bank account mo. Hindi malalanta ang iyong kalusugan. Hindi malalanta ang iyong emotional health. Bakit? Nakakonekta ka sa source. At sabi ng Bible, lahat ng gagawin mo may approval ng Diyos. Basta't nakakonekta ka sa source, lahat ng gagawin mo may approval ng Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, ngayon ka pa ba magdududa? Ngayon mo ba sasabihin sa sarili mong, kawawa naman ako, ako'y ganito? No. You are intended, God has intended to bless you since the beginning. Gusto niya lang ngayon, pakumbaba tayo. Ihingin natin ng tawad sa Diyos. Yung mga pagkakataon na inilibing natin, yung mga hindi dapat ilibing, at hindi din natin itinanim yung dapat mga itanim. Kung meron ka pang tanim na galit, sama ng loob sa mga mahal mo sa buhay, huwag mong itanim, ilibing mo. At kung nalibing na ang iyong pananampalataya at pag-asa, panahon na para i-revive ni Lord yan at itanim mo. Amen? Oh God, we ask for your presence today. Salamat sa pagpapaunawa sa amin, O Diyos, na ikaw ay mabuti, na may maganda kang plano, na Lord, hindi kami nakalibing, kundi kami nakatanim. And Lord, naniniwala kami, O Diyos, any aspect of our lives that seems to be dead, Lord, we speak revival. Maraming napunta dito, Panginoon, ang laki ng doubt sa'yo. Very skeptical sa'yo. Lord, today, revive our faith. Maraming napunta rito, Panginoon, questioning, Lord God, yung pagkilos mo. Panginoon, we ask forgiveness. We just want to trust you and to give our full faith to you. Lord, sa aming sakit karamdaman, kung meron man, ang declaration namin ay ito. Habang kami nakatanim sa gilid ng batisan, kumukuha kami ngayon ng kagalingan. Ina-absorb namin ngayon ang kagalingan na ito by faith. Come on, tanggapin mo ito ngayon. Receive. 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 As we sing this song, come on. My life, Lord Jesus, I never want to be the same. Yes, Lord, revive us, renew us. You, my life, Lord Jesus,
Place your heart inside of me. In my life and thoughts, there are so many things that need a change that only your love can bring. And I need to be transformed into your light. So Lord, change this heart inside of me. Renew my life, Lord Jesus. Renew my life, Lord Jesus. I never want to be the same. Yes, Lord. Renew my life, Lord Jesus. Place your heart inside of me. In my life and thoughts, there are so many things to need to change that only your love can bring. And I need to be transformed into your light. So Lord, change this heart inside of me. In my life and thoughts, there are so many things. Yes, Lord. That need a change that only your love can bring. And I need to be transformed to your light. So Lord, change this heart inside of me. Change this In my heart. life and thoughts, there are so many. Yes, Lord God. May ginagawa ka sa puso namin. Need a change that only your Pinapalitan mo ito, Panginoon, ng puso. Tinitibok ay gaya ng iyong puso. Panginoon, ina-accept namin ngayong oras na ito ang puso na nagmumula sa inyo. Lord, let our hearts be not hearts of stone, but let our hearts be hearts of flesh, that is always sensitive and receptive to your word. At hayaan mo ngayong oras na ito, Panginoon Diyos, habang kami nakakonect sa iyo, sa streams of flowing water, kaming mga nakatanim, Panginoon, susuplayan mong tuloy-tuloy. In Jesus' mighty name. You will supply our peace. You will supply love to our hearts. Isusupply mo ang kailangan naming kagalakan, Panginoon Diyos. Lord, hindi lang namin kailangan ay ang pera, kundi Panginoon Diyos, ang kailangan namin ay ang maraming mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Yan ay ang kagalakan at pag-ibig at kaligtasan na nagmumula sa inyo. Kaya Lord, wag niyong hayaan kami maging alipin ng pera. Lord, we will not love money. But Lord, we will use the resources that you have entrusted unto us for good works, for helping many people, O Lord God. Salamat, Panginoon, pagpapalain mo ang buhay ng bawat isa. And I declare and pray, walang sino man taga JA1 na naririto na maghihirap. Lord, lahat sila na nangangailangan ng iyong intervention. Lord, move in their lives. Move in any aspect that they need you to move, Lord God. Magpakilala ka sila sa kaparaanan na gusto mo, Panginoon, na mas lalo pa silang mas ma-inlove sa iyo at mas mamalapit sa iyo. Lord, I entrust to you these people. We entrust to you our lives. And Lord, mula ngayon, ang mga bagay na dapat ilibing ay amin ang inililibing. At nagsisimula kami ngayon, Lord God, na itanim ang mga bagay na dapat naming itanim. Ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa ay aming itinatanim sa iyo. Because we know and we believe that the end of the life na meron kami sa mundong ito, we will only use this life for your glory. Gagamitin niyo po kami sa lugar na pinagtaniman niyo sa amin, dito sa JA1 family, upang mas marami pang JA1 churches ang mabuksan
sa buong Pilipinas at sa buong mundo. 1,634 cities and municipalities will be filled by JA1 Church. In Jesus' mighty name. And you will use us na itinanim mo sa lugar na ito. Salamat, Lord. I entrust to you the lives of each and every one. We love you so much and we bless you. We seal everything by your blood. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Palampakan mo natin ang Panginoon.